Okay guys, pag-uusapan lang natin yung mga nangyayari ngayon. So sa mga kapwa ko backyard dog racers. So ingat po tayo guys dahil taglamig na naman, parang umatake na naman yung mga virus sa iba't ibang lugar. Dito sa amin guys, sa lungsod namin sa Inupakan, Leyte, tinamaan na to dati, mga nakarang 6 na buwan. So marami po talagang namamatay na baboy dito nung nakarang 6 months. Ngayon, patuloy po nananalanta ang virus. So sa lungsod namin is, pagkakalam ko is 20 barangays. So may 2 barangay na tinamaan na ngayon, hanggang ngayon namamatayan talaga ng baboy. So nagbabalik ako mag-inahin, tsaka naman bumalik yung virus guys. So hindi ko alam kung gaano ka safe, kasi ginagawa naman natin yung kahit anong higpit ng biosecurity. So hindi natin alam kung kailan atake. Sana wag naman, dahil kakabalik ko pa lang. Ang laki na ng nalugi ko nung nakaraan dahil nag-dispose tayo ng madalian, dahil buntis yun guys, lahat buntis yun. Yung iba 10 days na lang, yung iba 20 days manganganak na, pero lahat yun dinispose ko dahil nga ang hirap magbaka sakali, dahil kapag tinamaan walang mapapakinabangan. So ingat din sa mga buyer, kasi marami, kapag ang lugar na tinamaan ng virus, dumadami yung buyer guys, dumadami yung dayo na buyer, at bibili ng mura yung mga alaga natin. So hindi rin naman natin masisisi sila dahil hanap buhay nila, pero nasa atin pa rin, bibilin po talaga ng mura yung mga alaga natin. Tayo minsan ayaw natin, pero may pagkakataon na wala tayong choice talaga, kahit bilhin ng mura, dahil kaysa may mangyari hindi mapakinabangan. So kahit paano i-dispose natin, para kahit paano may babalik sa atin kahit lugi pa rin. So kaya naniniguro lang tayo, kaya dinidispose natin kahit mura. So marami yan guys, pero hanggat maaari makiusap kayo sa buyer na huwag naman sana ganun kababa. Kumbaga kahit paano yung napapangiti naman tayo sa presyo, hindi yung nakakunot yung noo natin. So marami yan, naranasan, na experience ko yan, yung halos hingiin na lang. Pero siyempre tayo, hindi tayo basta-basta nagpapaloko. Hindi mahal yung pagkabili, hindi naman yung parang binigay na lang. So lugi po talaga, pero kahit paano may bumabalik kahit lugi na. So ingat tayo, dahil ang vaccine, kapag ang tumatama kasi na virus ngayon guys is pneumonia, hag cholera, ASF. Kapag tinamaan ka ng pneumonia at saka hag cholera, so kasalanan mo na yan guys. Ang pagkukulang ay nasa atin, kasi may vaccine na po kasi yan. Matagal na po ang vaccine na yan. Ngayon kung iisip ang tumama, wala po tayong magagawa dyan dahil wala pong vaccine. Mayroong vaccine ngayon na inaano pa ng Pilipinas, galing Vietnam, 2 vaccine yan. So sana ma-approve, sana magkaroon na, sana mapansin na ng government natin, yung mga nakaupo na nakaupo sa gobyerno, na sana makapag-vaccine na, dahil ang laki na kasi ng epekto sa atin sa Pilipinas yung ASF virus. So ang dami ng nalulugi, marami nang nawalan ng gana pag-alaga, dahil nga laging lugi, talong-talo po talaga. So ang apektado talaga is yung katulad natin mga backyard. So yun talaga ang pinaka number 1 na apektado tayo mga backyard. Sa farm, sa mga hindi naman gano'ng apektado yan mga yan, pero apektado pa rin, pero hindi katulad sa backyard na wala talaga, walang choice. So meron pang pinapatupad ngayon na 500 meters from affected area
kapag nasakop yung baboy mo, may sakit man yun o wala, kinokumpiska po nila yan lahat. Buhay man, may sakit man o wala. Buti nga dito sa amin noon, kumbaga, kung may apektado sa isang barangay, so nilalagyan lang nila ng checkpoint para hindi makalabas-pasok yung karne. So pwede nyong katayin, papakain lang doon. So kahit minsan may mga pasaway po talaga na tao na pag nagkatay, tulad nung nangyari dito noon na nagkatay sa sapa lang, pinabayaan lang yung mga bituka na anod sa tubig, yung sapa mahaba yan, so nagkahawa-hawaan na. So hindi rin natin maalis na may mga taong ganyan po talaga, yung walang concern sa ibang tao din. So yun po yun. Ngayon talagang patuloy yung nananalanta. Meron talagang babalita guys, tsaka nagtanong-tanong din talaga ako. Totoo po talaga na mayroon ng apektado dito. Hindi lang masabi kung hog cholera or ASF, kasi tuloy-tuloy yung patay ng mga baboy eh. So medyo malayo pa namang barangay. Hindi, malapit lang kasi 20 barangays lang to. So wala, dasal lang, tiwala lang. So nakuha pa rin natin ngumiti dahil natatawa lang kasi ako, kasi 6 na buwan na nakaraan, gusto ko nang bumalik sa pag-iinahin, at ito na nga yung 3 yung tinira ko para makapagsimula. Kaso tsaka naman bumalik yung virus. So ito, may vaccine naman na to na hog cholera, at nakasurvive din noon itong mga natira dito, yung 2, ito binili ko itong isa, itong 2 inahin ko, survivor to. Ito yung natira na hindi ko binenta, pati yung mga kasama nito yung naibenta ko ng fattening. So survivor to, kaya nagtira ako ng 2. So sana hindi naaabot dito, dahil nakakawalang gana po talaga kapag tinamaan tayo. Talagang laki kasi ng mawawala natin. Lahat tiis, lahat na puhunan. So nakakapanghina ng loob. Pero ganun pa man, ako tuloy pa rin. So ang ginawa ko na lang, nagpitan ko yung biosecurity. Wala na ibang makakapasok dito kundi ako lang nakakapasok dito. Binalik ko na rin ng net para at least ano man mangyari, madali natin matanggap dahil ginawa natin yung best natin. So yun guys, ingat po ang lahat, dahil sa iba't ibang lugar po kumakalat na po ang virus. Talagang makikita nyo dyan, mga bagong upload na yan mga yan. So ang dami po talaga, daming namamatayan ng baboy, sila mismo ang naglibing. So sa mga magpaplano, inuulit ko, wag muna sa panahon ngayon dahil kalat pa yung virus, tsaka wala pong vaccine pa. So yun lang guys, ingat po ang lahat. Maraming salamat sa mga nagtitiwala sa ating procedure. So symptoms muna guys ng ASF, hog cholera, pneumonia. Kung ano yung mga unang symptoms ng mga virus na yan. So sa experience ko, sa mga kapanood ko sa research ko, ang unang-una po talaga is yung pagkawala ng gana kumain ng ating mga alaga, yung mga inahin. Tapos nakukunan, walang gana kumain, nakukunan, lagi na lang nakahiga. So, iba naman yung ASF, kasi yung ASF dumudugot ang ilong, may mga pantal-pantal, halos parehas lang naman sila ng symptoms. Pero kapag ASF kasi guys, kapag may tinamaan na isang area mo mabuyan, ubos yan. Ubos po talaga yan. Kasi hawa-hawa na po yan. So, ang hog cholera halos parehas lang. Hindi na talaga kahit anong, kapag tinamaan na guys ng virus, hog cholera o ASF, kahit anong gawin nyo po, talagang tatanggapin nyo na sa sarili nyo, dahil wala na pong pag-aasa po talaga na masurvive. Ganun katindi ang virus. Nakakatakot talaga. Talagang hindi masosurvive. So yun lang guys, ingat po ang lahat.
Sa mga hindi affected na area, higpitan nyo lang yung biosecurity. Iwas-iwas muna sa mga area na pinagmulan ng virus. Hanggat maaari, huwag muna kumain ng pork. Minsan hindi na iwasan dahil may kasama tayo sa bahay na bumibili ng pork kasi wala tayong choice. So mag-disinfect na lang tayo sa ating sarili. Yun na lang ang pinakamagandang gagawin. At sa mga meron ng alaga, patuloy nyo lang. Sa mga wala pa, wag muna. Yun ang advice ko sa inyo. Wag muna sa panahon ngayon. Wag muna kayo babalik. Yung mga tinamaan, wag muna kayo babalik. Dahil ang virus nandyan lang po talaga. Hindi pa nawawala. So yun lang guys. Happy farming sa lahat. And God bless po.